fishing boats, kagaya po ng nakakita natin ngayon. Meron din po mamaya dyan mga marine engine, fish farming inputs, village type fish processing center, at mga fish processing equipment and marketing supplies. Grabe, nakakatuwa oh. May mga bangka pa, may mga makina pa yan, mga kababayan. Oh, grabe, congratulations sa mga taga Jensen dyan. Talaga naman oh. Nakakatuwa. Ma'am Rowena, thank you. Mga kababayan, Ay, si ang pagpunta po 1996, dito ng shout out. Pangulo ay sumasalamin Sir lang Felix, sa shout out. pagsisikap ng pamahalaan Carlosa, na shout out po. ang paghihirap at sakripisyo ng ating mga mangisda sa pagsisigurong may pagkaing nakahanda sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Grabe mga kababayan, no? Dito lang ako nakakita ang presidente na sa tuwing bumibisita ang ating presidente sa mga lugar po, mga kababayan, hindi lang iilan, no? Napakarami nito, mga kababayan, na kung saan may mga dala-dala talagang sorpresa yan ang ating Pangulo, di ba? Oh, pag mga pumupunta po ito, mga kababayan, sa iba't ibang lugar, talagang may sorpresa po ang ating Pangulo na handog sa ating mga kababayan. Oh, tuloy natin mga kababayan. Like at share pa mga kababayan. Ang ating pong natutunghayan ngayong umaga ay ilan lamang po sa mga programang handog para sa kanila para palakasin pa ang kanilang kabuhayan at patasin pa ang kanilang mga kita. Grabe, ang programa talaga ng administrasyon. Ang galing. Nandito po ang Pangulo sa General Santos City na kinikilala bilang Center of the Philippine Tuna Industry dahil ito sa presensya ng 8 pangunahing tuna canneries, fish processors at exporters sa syudad. Tinatayang nasa 200,000 manggagawa ang nagtatrabaho sa industriyang ito na nagbibigay ng malaking ambag sa lokal na kabuhayan at kabuoang ekonomiya ng bansa. Ito pong General Santos Fishport Complex ay nasa pangangalaga ng Philippine Fisheries Development Authority. Bilang pangunahing hub para sa post-harvest operations, patuloy na nagbibigay ang General Santos Fishport ng mga kinakailangang pasilidad at serbisyo para sa maayos na paghawak, pagbebenta at pag-export ng tuna at iba pang produktong dagat. Sir Nico, meron po ba tayong mga bagong infrastruktura na ginagawa dito sa Fishport? Actually, itong kinakatayuan ni ating Pangulo, nila Secretary, ay isa sa mga component ng rehabilitation project na kasalukuyang nangyayari dito sa General Santos Fishport Complex. Yung canopy sa kanilang harapan ay bago lamang. At itong kinakatayuan nila na pier ay pinalalawak, pinatatag para kayanin at tumagal pa ng maraming taon. Kasi sir, over the years, no, talagang gamit na gamit, very busy itong General Santos Fishport, ano? Oo, sabi mo nga kanina, 200,000 ang nasa industriyang ito ng pangisdaan dito sa General Santos. So, you can imagine yung dami ng mga vessels na nagdadak dito. Talagang magkakaroon ng mga instances na kailangan i-rehabilitate. At nandito ang PFDA para suportahan ang direktiba ng ating Pangulo dito. Sir, apart po dyan sa mga recently na nagawa na natin, meron pa ba tayong mga future projects from the PFDA para Hindi dito lang sa pala General mga Santos kababayan, ano, no? Fishport? Hindi lang pala bangka ang dala ng presidente, pati po mga lambat, no, yung pangangailangan sa pangingisda. Ayan, no? So tuloy-tuloy lang yung May mga construction. ano po, may mga dala rin ang Pangulo. Dito, magtatayo din tayo ng mga cold storage facilities para mabawasan yung post-harvest losses na kalimitan na experience ng mga mangingisda dito sa Jensa. Sir, yung additional na cold storage, kasi sa dami ng isda na nahahango dito, hindi na, kumbaga, pero mga nasasayang. Natural naman siya kasi usually may tendency na kapag napakaraming isda, talagang nag-overproduce. It's a natural process naman. So, ang tanong ay kung handa ba ang pasilidad na tumanggap ng mga isdang nahuhuli. So ngayon, no, dahil nga dumadami din yung mga isdang resources natin sa dagat, Yes.